Ang nakaraan, naging matindi ang labanan, at sa ninanais na takbo, nagawa ni Julian masaksak ang dibdib ng kalaban, kaya lang biglang tumahimik ang digmaan na paraan huminto ang oras. Pagpapatuloy, dahan-daang iniabot ni Julian ang kanyang kamay, ang mga matay nagtataka, at ang tinig ay may pag-aalinlangan. Ashton, ano ang sinasabi mo? Una, si Denham. Ngunit umiling si Ashton, ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng isang matinding kapigatian. Mas mainam pa kung mamatay na tayong lahat dito. Ang selyong iyon ay hindi lang kumukuha ng buhay ni Denham. Ano? Tanong ni Julian, nagulat. Hindi ko alam ng eksakto pero mayroon pang ibang kapalit. Siguro nga, iyan ang dahilan kung bakit hindi mo masagot ng matino ang tanong ko. Tugon ni Ashton, ang boses ay may bahid ng pagdududa at galit. Napalingon si Julian at tiningnan si Art Arian. Mayroon pang ibang kapalit bukod sa buhay. Mas mabuti pa raw ang mamatay. Naniniwala siya kay Ashton. Sa huli, hindi naman talaga nagiging tapat si Art Arian sa mga sinasabi nito tungkol sa nakaraang Santa. Ano ba talaga ang balak ng dragon na ito? Ang mukha ni Art Arian ay walang emosyon, lumubog sa isang malamig na kawalang bahala. Dahan-dahan siyang nagsalita sa isang nakakakilabot na boses. Ikaw talaga, para kang pagod na nilalang. Gumanti si Ashton ng isang angle na nagpapahayag ng matinding galit. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa nakaraang Santa? Bakit? Wala kang masabi, hindi ba? Nararamdaman ko na may kakaiba sa iyo. Kaya maging tapat ka sa akin. Ano pa ba ang maaaring kapalit bukod sa kamatayan? Kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon din, papatayin ko si Denham. Dahil nagbabalak na rin lang kayong patayin siya, wala nang pinagkaiba pa kung ako ang gagawa, banta ni Ashton. Hinuyam ni Ashton ang kanyang mga kamao sa paligid ng kanyang bal-araw, handang gawin ang kanyang sinasabi. Si Ashton ay isang manggagawa, kaya't alam niya ang maraming pambihirang salamangka at kaalaman. Kabilang sa mga iyon, alam niya kung paano gawing mas katanggap-tanggap sa kanyang mga kalaban ang kamatayan. Kaya, sa kaina-hinalang kilos pa lamang ni Art Arian, alam na niya na mayroon pang mas masahol na kapalit bukod sa kamatayan. Denham, patawarin mo ako. Ayaw ko ring mawala ka. Ngunit ito ay mas mainam kaysa sa isakripisyo ang iyong sarili para sa selyo. Pagkatapos kitang patayin, lalabanan naming lahat sila hanggang kamatayan, bulong ni Ashton. Ashton. Kinagat ni Ashton ang kanyang labi, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Hindi na makapagsalita si Denham sa nakita niya. Siya rin ay nalilito sa mga salita ni Art Arian. Alam ni Art Arian na hindi na siya makapagpaliwanag pa. Hindi, wala na siyang sasabihin pa. Sa katunayan, hanggat umiiral ang mga dragon, ang santa ng nakaraang henerasyon, na tumangging magsakripisyo, ay hindi maaaring mamuhay ng tahimik. Sa wakas, nagsalita si Art Arian sa isang walang kabalang boses. Nagpatiwakal siya, tila inaasahan na ito ni Ashton, umurong siya ng kaunti pa kasama si Denham at nagtanong, bakit? Dahil, tulad ng sinabi mo, mas mabuti pa ang mamatay. Siya ay isang santa na tumangging iligtas ang mundo. Imposibleng mamuhay ng masaya, at hindi rin opsyon ang magtago. Ang tanging opsyon niya ay ang kitilin ang sarili niyang buhay. Ano ang kapalit na dapat bayaran para sa selyo? Tanong ni Ashton, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaluluwa, ano? Mamamatay ang katawan ng santa dito. At mananatili rito ang kanyang kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ni Ashton. Si Julian at Denham ay nagpakita rin ng katulad na reaksyon. Nagpatuloy ang nakakakilabot na tinig ni Art Arian. Ang kaluluwa ng santa ay itatali rito sa loob ng mga siglo, hanggang sa katapusan ng mundong ito. Mananatili siya rito sa loob ng halos walang hanggan, sinisiliuhan ang enerhiya ng demonyo. Tanging isang santa lamang ang makakagawa nito. Mananatili siyang isang tagapamagitan upang siliuhan ang demonyong kaharian magpakailanman. Iniisip mo ba na may katuturan yan? Sigaw ni Denham. Tiyak na mayroon. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng banal na bato upang sugpuin ang enerhiya ng demonyo. Matatawag siyang isang diyosa na bumaba sa mundong ito. Ito ay matatawag na huling labanan sa pagitan ng diyosa at ng demonyo. Tumahimik ka ikaw na baliw na halimaw, bulalas ni Ashton. Ang kaluluwa ni Denham, na hindi makakapunta sa langit kasama ng mga diyosa, ay mananatili rito magpakailanman. Iyon ay isang parusa at sumpa na mas masahol pa kaysa kamatayan.
Namutla ang mukha ni Deneb, nanginginig. Kung buhay lamang niya ang hiningi, ibibigay niya iyon upang iligtas ang mundo. Ganoon siyang uri ng tao. Ngunit ang may tali sa isang selyo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Kailanman ay hindi ko naisip ang ganoong oras. Paano ako makukulong dito nang nag-iisa sa loob ng ganoon katagal? Kahit pa isa siyang santa, kahit pa matindi ang pagnanais niyang iligtas ang mundo, nakakatakot at nakakapangilabot iyon. Wala siyang kumpiyansa na kayanin ang halos walang hanggang oras na iyon. Dahan-daang lumutang sa hangin ang katawan ni Art Arian. Kasabay nito, pinalibutan ng mga dragon, na ngayon ay nasa anyong tao, ang pangkat ng mersenaryo ni Julian. Maliit man ang kanilang bilang, ngunit lahat sila ay mga dragon. Kung pagsasamahin nila ang kanilang mga kapangyarihan, tiyak na mamamatay ang lahat ng narito. Tumingin si Art Arian kina Astron at Deneb at nagsalita. Sabi nila, ang nakaraang santa ay isang taong may malamig na puso. Bagamat may pagnanais siyang iligtas ang mundo, hindi siya naging malapit sa sinuman, at hindi siya nagpakita ng pagmamahal sa sinuman. Iyan ang dahilan kung bakit hindi siya nakabuo ng malalalim na relasyon sa sinuman. Sa katunayan, iyan ang dahilan kung bakit nagawa ng santa na iwanan ang mundo ng walang pag-aalinlangan. Kahit bilang isang santa, tiyak na natakot siya. Lubos ko siyang naiintindihan. Ngunit iba na ngayon. Santa Deneb, marami kang mabubuting kaibigan. Mayroon ka pang isang taong mahal mo. Kaya nga, sa tingin ko, mapalad iyon. Mayroon kang kahinaan. Hindi namin maaaring pilitin ang selyo. Nasa iyo ang pagpipilian. Ngunit, kung tatanggi ka, sa sandaling iyon, isang malamig na balak pumatay ang nagsimulang lumabas sa mga mata ni Art Arian. Babawiin ko ang sinabi kung papatayin ko ang lahat ng iyong mga kaibigan at kakilala. Gagawin ko kayong lahat na nasa isang kalagayan na hindi buhay at hindi rin kamatayan, iniiwan kayo sa walang hanggang pagdurusa. Lubos na ikinagulat ni Deneb ang mga salitang iyon. Kung tatanggi siya, magdurusa ang iba sa loob ng walang hanggan. Nagsalita si Deneb sa nanginginig na tinig. Hindi papayag ang Diyosa sa ganoong bagay. Paano ninyo mapapahintulutan na magdusa ang mga inosenteng tao ng ganito? Kababawan iyan. Ipinanganak tayo upang lumaban sa demonyong kaharian. Paano magiging kasalanan ang pagtupad sa ating misyon? Ang paraan ng pag-iisip ng mga dragon ay hindi maunawaan ng mga tao. Ngunit hindi rin yun isang bagay na maaari nilang tanggapin. Nagngalit ang mga ngipin ni Astron, ang mga luha ay nagbabanta na umagos. Ikaw, napakawalang puso mo. Iyan ba ang gagawin mo sa isang taong lumaban para sa mundo? Wala nang ibang paraan. Walang paraan na papayag ang Diyosa dito. Walang paraan na makakaisip sila ng ganoong kabaliwan na pamamaraan. Tama ka. Ito ay isang pamamaraan lamang na naisip ng mga dragon noong panahong iyon, pinagsama-sama ang kanilang karunungan. Sa huli, kinitil ng santa ang kanyang sariling buhay, na humantong sa pagkabigo. Kung gayon, maghanap tayo ng ibang paraan. Bakit hindi tayo magsama-sama at hanapin iyon? Imposible. Wala nang ibang paraan. Ito lamang ang natuklasan naming pamamaraan pagkatapos ng mga taon ng pananaliksik at pag-aaral. Napagtanto ni Astron na wala ng saysay ang pagtalakay. Determinadong isakripisyo ng mga dragon si Deneb, anuman ang mangyari. Ang imperyo, ang mga duwende, at ang mga dwarf ay nagkanulo na sa kanila. Pinilit niyang patatagin ang sarili at sinubukang hiwain ang leeg ni Deneb gamit ang kanyang bal-araw. Para kay Deneb, kailangan niyang patayin siya rito. Ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay ay hindi kumilos. Ghislaine, ano ang dapat kong gawin? Ano ang ginawa sana ni Ghislaine sa sitwasyong ito? Paano niya nasolusyonan sana ang sitwasyong ito? Hindi niya alam ang tungkol sa iba pang bagay, ngunit tiyak ang isang ito. Hinding-hindi sana ibibigay ni Ghislaine si Deneb sa kanila. Hindi niya ito papatayin. Umiiyak si Astron, pinunasan ang kanyang luha gamit ang kanyang manggas. Pagkatapos, ang kanyang boses, na tumigas na parang gumawa siya ng isang desisyon, ay umalangaw-ngaw. Julian, protektahan natin si Deneb. Lumaban tayo hanggang sa huli laban sa mga nagkanulo sa atin. Oo, kalmadong sumagot si Julian, ang kanyang enerhiya ay tumataas. Sa isang sandali, tila ang lahat ng enerhiya sa mundo ay nagmamadali patungo sa kanya. Tiningnan ni Julian si Art Arian at nagayos ng kanyang paninindigan.
Ang kanyang espada ay nagbigay ng isang puwersa na nagbanta na hiwain ang kanyang kalaban anumang sandali. Tinaas ni Lionel ang kanyang kalasag na may seryosong ekspresyon. Lubos siyang nadismaya na ang kanyang minamahal na imperyo, ang kanyang bayan, ay kumikilos ng ganito. Tumingin si Lionel kay Borisco at sinabing, hinding-hindi patatawarin ng Diyosa ito. At magbabayad ang imperyo para sa desisyong ito. Nag-ayos ng paninindigan si Lionel, nakatitig ng matalim sa kanyang mga kaaway. Lubos siyang nagpapasalamat na nakatakas siya sa paghabol at nanatili rito. Ang pagprotekta sa santa ay ang kanyang tungkulin bilang unang lingkod, at kailangan niyang isugal ang kanyang buhay. Lumingon si Tyrion at ngumisi. Kahit ang mga mersenaryo ay hindi ganoon kawalang katapatan. Iniligtas ko ang buhay mo, at ngayon sinusubukan mong kunin ang buhay ng iyong tagapagligtas. Medyo natinag siya noong una. Ngunit pagkatapos marinig ang katotohanan, napagtanto niya na ito ay lampas sa pag-unawa ng tao. Siya ang pinuno ng Ironclad Lions, ngunit umabot siya sa antas ng isang superhuman habang nagtatrabaho kasama ang mga Julian mercenaries. Hindi siya makakaligtas sa pakikipaglaban sa mga dragon. Handa siyang isuko ang kanyang buhay dito. Aba, medyo nakakadismaya, ngunit naging masaya ang buhay. Para sa isang mersenaryo, nailigtas ko pa ang mundo. Sapat na iyon. Ngumiti si Tyrion na may tunay na kasiyahan. Mula sa pagiging aso ng isang maharlika hanggang sa pagiging bayani na nagligtas sa mundo, paano siya hindi makukuntento? Si Oswald, na laging naghahanap ng pagtakas, ay may mukha ng kawalan ng pag-asa. Kailangan kong magrevolusyon. Maswerte siyang nakamit ang katayuan ng isang superhuman. Pagkatapos ng digmaan, nagplano siyang agawin ang isang maliit na kaharian sa isang liblib na sulok ng kontinente at magsimula ng isang revolusyon. Ngunit sa anuman ang tingnan niya, ang lugar na ito ay tila ang kanyang libingan. Ayaw niyang mamatay, ngunit ang pagsali sa kanila ay sobra na, anuman ang gawin ng kabilang panig. Masyado na para kay Ate Deneb ang makulong dito ng nag-iisa magpakailanman. Nakakatakot at nakakalungkot iyon. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit si Deneb ay laging nagmamalasakit sa kanya ng buong puso. Siya ang nagligtas sa mundo. Hindi. Komportable si Oswald na isailalim ang isang tulad niya sa walang hanggang pagdurusa. Sa ganoong kaso, naramdaman niya na mas madaling lumaban na lamang at mamatay dito. Tama, something. Ito ang revolusyon. Ano pa ba ang revolusyon? Humakbang si Oswald, hawak ang isang dambuhalang martilyo. Dahil umabot na rito, determinado siyang isugal ang kanyang buhay at lumaban sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang mga mersenaryo ay handa ring ibigay ang kanilang buhay dito. Kung lalaban ka ng walang ingat at mahuli ka ng isang dragon, mas magdurusa ka pa. Ngumisi si Art Arion sa nakita. Nawala na ang takot ninyo pagkatapos ng lahat ng digmaang iyon. Paano kayo naglakas loob na isipin ang pag-atake sa isang dragon? Kahit gaano pa kalakas ang mga mandirigma, mayroong 8 dragon dito. Kung pagsasamahin nila ang kanilang kapangyarihan, magiging mahirap para sa sinuman dito ang makaligtas. Iniabot ni Art Arion ang kanyang kamay at sinabi, kunin ang santa. Patayin ang sinumang lumaban hanggang sa huli. Marami pa ring kaibigan niya sa labas. Panatilihing buhay ang mandirigma kung maaari. Siguraduhin lamang na sila ay incapacitated. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod ang mga dragon kay Deneb. Binuhat ni Astian si Deneb at umatras, sumisigaw, Julian. Pigilan mo sila. Tinaas ni Julian ang kanyang espada. Astian, dalhin mo si Deneb at tumakbo. At ipagbigay alam sa mga tao. Si Kyle, Marika, at Erineth ay hinahabol pa rin ang mga apostol. Kung makakasali lamang ang mga kaibigang iyon, magiging sulit ang labanan sa dragon. Si Andrew at Rio ay tiyak na sasali sa kanilang panig. Marahil ang iba pa, na may utang na loob sa mga Julian mercenaries, ay makakatulong din. Siyempre, mas marami ang magsasakripisyo sa Santa. Ang imperyo at hindi mabilang na kaharian ay tiyak na hahabol sa kanila. Kung mangyayari iyon, magsisimula muli ang digmaan. Maraming tao ang mamamatay, at ang mundo ay mahuhulog sa bagong kaguluhan. Ngunit wala na itong halaga ngayon. Hindi na niya inalintana kung ano ang mangyayari sa mundong ito. Kailanman ay hindi niya ginasto ang mga titulo tulad ng mandirigma o santa. Kahit ang layunin ng pagliligtas sa mundo ay walang kahulugan na ngayon.
Ghislaine, ano ang sasabihin mo sa akin ngayon? Kahit pa nangangahulugan iyon ng pagpatay sa maraming tao. Maraming tao ang mamamatay, kung naniniwala ka na tama ang iyong landas. Ngunit hindi ko maaaring isakripisyo si Denham. Naniniwala ako na ikaw ay nasa tamang landas. Ito ang aking pinili. Dahan-daang binuksan ni Julian ang kanyang bibig, nakatitig sa papalapit na dragon. Hindi ko ililigtas ang mundo. Ang kanyang espada ay nagbigay ng isang napakaliwanag na ilaw. Ito ay isang ningning na isinilang mula sa hindi natitinag na desisyon at walang hanggang kalooban. Ako, nagpatuloy ang kalmadong tinig ni Julian. Iiligtas ko ang mahal ko. Sa isang kisap mata, agad-agad, hinati ng kanyang espada ang mundo. Ito ay isa lamang kislap ng liwanag. Ngunit ang hampas ni Julian ay hindi isang simpleng pag-atake. Ito ay isang deklarasyon na tatayo siya laban sa buong mundo para sa babaeng mahal niya. At ang liwanag na iyon ang patunay na natupad ang deklarasyong iyon. Si Cavarnex, ang pulang dragon na sumusugod patungo kay Julian, ay hindi maunawaan. Walang babala, sa halip, instinctively lamang siyang umikot, isang nakakakilabot na prediksyon ang bumaba sa kanyang gulugod. Ngunit nakita niya na halos kalahati ng kanyang braso ay naputol na. Ikaw paano? Nagtitigan si Cavarnex kay Julian. Isang atake na lumipad sa espasyo ng walang babala. Ang Julian na kilala niya ay hindi nagpakita ng ganoong kasanayan, kahit sa huling pakikipaglaban niya sa kanyang kalaban. Ngunit, sa maikling oras na iyon, lalo pa siyang lumakas. Tunay nga totoo na ang mundong ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Kung siya ay nasa anyong dragon, mas malaking pinsala pa sana ang dinanas niya. Ang pakikipaglaban sa kanyang kasalukuyang anyo ay mas mainam para sa pag-iwas, ngunit sa paghusga sa kasanayang iyon, magiging mahirap itong harapin sa anyong tao. Kaya't nagbago si Cavarnex sa anyong dragon nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, isang banal na liwanag ang bumalot kay Julian at sa mga mersenaryo. Ito ay isang pagpapala na dali-daling ginamit ni Denham, na tumatakas kasama si Ashton. Hindi lang si Cavarnex ang umatake kay Julian. Ang kanyang kalaban ay isang mandirigma na tumalo sa kanilang kaaway. Bagamat malaki ang tulong ng santa, kaya pa rin niyang harapin ang isang nag-iisang dragon. Di nagtagal, isa pang dragon ang bumalik sa kanyang orihinal na anyo at nagpakawala ng mga Ninth Circle Magic kay Julian. Isang sumasabog na mahikang kapangyarihan ang humagupit sa hangin. Halos hindi nakaiwas si Julian, pagkatapos ay muli niyang inihataw ang kanyang espada. Sa bawat kislap ng kanyang espada, nabibigo ang mga dragon na umiwas at nasugatan. Ang dalawang nagngangalit na dragon ay ikinalat ang kanilang salamangka sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, ang mga dambuhala, matataas na antas ng spirits ay lumitaw sa paligid ni Julian. Isang bagyo ng apoy ang nagngangalit. Niyanig ng salamangka ng mga dragon ang hangin, at bamuka ang lupa na parang natutunaw. Ang mandirigma na nakikita nila ay hindi mamamatay ng ganito. Upang gawin siyang walang kakayahan, kailangan niyang umatake ng buong lakas. Hindi umatras si Julian. Hinati ng kanyang espada ang katawan ng dragon, lampas pa sa salamangka nito. Mula sa lupa, sumambulat ang mga spirit ng bato at sinunggaban ang mga binti ng dragon, at ang salamangka na parang lava ay nilamon ng mga asul na alon na itinaas ng spirit ng tubig. Mula sa kalangitan, ang mga spirit ng hangin at kidlat ay sumugod sa mga dragon. Ang enerhiya ng mga spirit ay bumangga sa mga katawan ng dragon. Ngunit gumanti ang dalawang dragon, dinudurog ang mga spirit gamit ang kanilang malalaking buntot at pakpak. Ang High Circle Magic ay umulan na parang ulan, at isang malakas na enerhiya ang nagpahirap kay Julian. Ngunit iniiwasan ni Julian ang lahat ng iyon, tiniis niya, at inihataw ang kanyang espada. Sa bawat kislap ng liwanag, napunit ang kaliskis ng mga dragon. Sumigaw ang mga dragon sa galit at sakit, at lalong naging marahas ang kanilang pagkilos. Ang matinding labanan sa pagitan ni Julian at ng mga dragon ay hindi madaling natapos. Ang lakas ni Julian, na humaharap sa dalawang dragon, ay katakot-takot. Ngunit hindi maaaring magpabe si Julian. Ashton, bilisan mo. Hindi kasama si Art Arian, mayroong 7 dragon. 2 ang lumalaban kay Julian, isa kay Lionel, at isa sa mga mersenaryo. At ang natitirang 3 ay hinahabol si Ashton. Kahit si Ashton ay hindi makakalaban sa 3 dragon ng mag-isa.
Maaaring hindi alam ni Lionel, ngunit ang ibang mersenaryo ay mahihirapan harapin kahit isang dragon lamang. Kailangan niyang protektahan si Denham, ngunit ayaw niyang mawala ang kanyang mga kaibigan. Kailangan niyang patayin ang mga dragon ng mabilis upang tulungan ang iba. Kaya't patuloy na nanindigan si Julian, gumagamit ng mas matinding puwersa kaysa karaniwan. Nagulat ang mga dragon sa marahas na atake ni Julian. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan nila. Ngunit hindi umatras ang mga dragon, patuloy ang kanilang matinding pagbangga kay Julian. Si Julian ay lumalaban ng mahigpit na nag-iisa laban sa dalawang dragon. Hindi, siya ay nagkakaroon ng lamang habang tumatagal. Ngunit ang iba ay hindi. Tulad ng inalala ni Julian, halos hindi na makapanatili si Lionel laban sa isang dragon. Tiniis ni Lionel ang salamangka ng dragon. At umatras. Isang dambuhalang kalasag ng mana ang lumawak sa harap niya. Maaaring magkaroon ng lamang si Lionel kahit laban sa isang apostol, ngunit ang pagharap sa isang dragon na nagpapakawala ng buong lakas nito ay napatunayang mahirap. Ngunit hindi naman siya lubos na nauubusan ng pag-asa. Hindi bababat, kaya niyang manatili sa pamamagitan ng paghawak sa bukong-bukong ng dragon. Ang problema ay hindi si Lionel, kundi ang ibang mga mersenaryo. Habang humahampas ang malaking buntot ng dragon, ang mga mersenaryo, na hindi nakaiwas, ay agad na naging dugo. Kahit na may proteksyon ni Denham, hindi nila kinaya ang mapaminsalang epekto. Si Tyrion at Oswald, na ngayon ay nasa kanilang superhuman form, ay halos hindi nakayanan ang mga atake ng dragon at gumanti. Gayunpaman, hindi sila makapagdulot ng matitinding pinsala agad. Bilang mga superhumans, kaya nilang hatiin ang balat ng dragon, ngunit iyon na ang kanilang limitasyon. Sa bawat pagpapakawala ng salamangka ng dragon at ang pagbangga ng malakas nitong katawan sa kanila, sumisigaw ang mga mersenaryo at namatay ng isa-isa. Hayop ka, sigaw ni Tyrion, sumugod patungo sa dragon. Ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan, na kanyang kasama sa buhay at kamatayan, ay hindi matitiis. Patuloy ring umiiyak si Oswald. Ang kanyang mga luha ay isang pinaghalong takot, pagnanais na tumakas, at galit sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Mamatay ka, sumugod sina Tyrion at Oswald sa dragon, sinasayang ang kanilang sariling buhay. Kahit ang isang dragon ay hindi maaaring baliwalain ang pag-atake ng isang superhuman na nagbabanta sa buhay. Gayunpaman, nangangahulugan lamang iyon na maaari itong magdulot ng malaking pinsala, hindi makabawi para sa napakalaking pagkakaiba sa kasanayan. Ang mga insektong ito ay nagwawala. Nagpakawala ang dragon ng ikasyam na circle magic. 12 ng malalaking bowl ang apoy ang umulan sa mga mersenaryo. Sa bawat paglanding ng bowl ang apoy, sinundan ito ng isang marahas na pagsabog. Ang mga mersenaryo, na hindi makatiis sa pagsabog, ay nadurog. Kahit ang mga nakaiwas o halos hindi nakapanatili ay hindi nakayanan ang sumunod na salamangka at namatay. Sumugod sina Tyrion at Oswald sa dragon na may lalong tumitinding kabangisan. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay napupunit din at nasisira. Samantala, si Astian, na hawak si Denham sa kanyang mga bisig, ay nagngalit ng kanyang mga ngipin at nakatuon lamang sa pagtakas. Kahit ang kanyang tungkod ay itinapon na niya. Hindi naman siya makakagamit ng salamangka ng maayos. Zampa, isang magical field na ganito kalakas. Alam ng lahat na si Astian ay isang ikasyam na circle mage. Iyon ang dahilan kung bakit nagpakawala ang mga dragon ng isang malakas na magical field sa buong lugar. Kahit si Astian ay isang ikasyam na circle mage, imposible na sirain iyon at magbato ng salamangka. Ngunit salamat kay Ghislaine, umabot sa antas ng superhuman ang katawan ni Astian. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mahikang kapangyarihan sa sarili. Ang kanyang katawan ay lumipad na parang sinag ng liwanag. Ngunit lumalapit na ang mga dragon. Nagsalita si Denham sa nanginginig na tinig, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Astian, hindi lang ako ang mga kaibigan ko na mamatay ang mga kaibigan natin. Tumahimik ka, hindi ko gagawin ang sinasabi nila. Kung gayon, lumaban ka kasama namin, kailangan kong pumunta doon. Pinunasan ni Astian ang kanyang luha at nagsalita ng matatag. Hindi, kahit kasama ka, hindi tayo mananalo rito. Kailangan nating gamitin ang iyong kapangyarihan kapag handa na tayo. Kailangan nating gawin ito kung maghihiganti tayo sa mga traidor na iyon.
Iyan ang dahilan kung bakit isinusugal nating lahat ang ating buhay sa pakikipaglaban. Kalmadong nag-isip si Ashton, kahit na kumukulo ang kanyang galit. Kyle, Marika, Erineth, at ang buong Julian Mercenary Corps. At maging si Andrew, Rio, at ang hukbo ni Marquis of Valesan. Kailangang magsama-sama at lumaban ang lahat. Sa ganoon lamang magkakaroon ng maliit na pagkakataon ng tagumpay. Kailangang buhay pa si Deneb hanggang noon. Kung lalaban sila ng walang Tauros dito, tiyak na mamamatay sila o magiging hostage ng mga dragon. At kung hindi nila ipapakalat ang balitang ito, tiyak na maloloko at mapapatay ng isa-isa ang kanilang mga kaibigan sa labas. Kaya't kailangan nilang tumakas at kunin ang pagkakataon para sa paghihiganti. Zana narito si Kyle, Asteris. Si Kyle ay lumakas na sapat upang tawaging pinakadakilang eskrimidor sa kontinente at hari ng mga espada. Hindi bababasa, kilala siyang isang antas na mas mataas kaysa kay Julian sa swordsmanship. Si Kyle ay magiging mas makakatulong kaysa kay Ashton, na hindi man lang makagamit ng salamangka ng maayos dahil sa magic field ng mga dragon. Kung magkasama sina Julian, Kyle, at Lionel, tiyak na mapipigilan nila ang mga dragon at makakatakas. Hindi, dapat silang magkasama. Pait na pinagsisihan ni Ashton ang kanyang pagkakamali. Aalisin na lang namin ang paghahabol mamaya. Hindi niya naisip ang posibilidad na ipagkanulo siya ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit natural siyang pumayag sa operasyon ng paghabol upang hulihin ang tumatakas na mga apostol. Ang mga bayani, sa huli, ang namamahala sa kanila. Ngunit pati iyon ay matagal ng pinlano upang ikakalat sila. Mapalad na lang na naiwan si Lionel bilang pag-iingat. Siya ang humahawak sa isa sa mga dragon. Ilang beses nagnalit ang mga ngipin ni Ashton. Kahit sa sandaling ito, namamatay ang kanyang mga kasamahan, lumalaban upang palayain sila. Hindi mapigilan ang pag-agos ng luha. Isang sakit na nakakapunit ng puso ang bumalot sa kanya. Ako hinding-hindi ko kayong lahat patatawarin. Nginitian ni Ashton ang kanyang nag-aapoy na galit ng paulit-ulit. Nagplano siyang patayin ang imperyo, ang mga duwende, ang mga dwarf, lahat. Kung kinakailangan, magiging haring demonyo siya at maghihiganti sa mundo. Marahil ay ganoon din ang nararamdaman ni Julian. Pinakawalan ni Ashton ang kanyang mahikang kapangyarihan ng walang natitira. Napakalaki ng lungsod na ito. At ang mga puwersa ng alyansa ay medyo malayo rito. Kailangan niyang maabot yun kahit papaano. Sa gulo lamang, maaari siyang makatakas sa mga plano ng mga dragon. Marahil ay babalik ang kanyang mga kaibigan. Kung gayon, magiging mas madali ang pagtakas. Tumatakbo ng may ganoong pag-asa, huminto si Ashton sa pinakalabas na gilid ng lungsod. Ito, isang napakalaking tabing ang bumaba. Ito ay isang mahikang barrier na kumikislap, ngunit pisikal na humahadlang sa pagdaan. Kahit ang isang dragon ay hindi makakadaig sa ganoong kalaking barrier ng nag-iisa. Lumingon si Ashton, tulala. Ang mga dragon, na dumating sa likuran niya, ay nakangiti. Nasaan yung tao pa rin sila, determinado na nakawin ang Santa. Lubos naming inaasahan ang posibilidad na makatakas ka. Iyan ang dahilan kung bakit naghanda kami. Ang barrier ay hindi lamang isang selyo. Kasama sa barrier ang pagtatayo ng isang malaking dingding sa buong lungsod. Ito ay isang barrier na tinipon at inihanda ng mga dragon sa loob ng ilang araw. Ang paglusot dito ay aabutin ng matagal na oras. Ngunit walang oras. Nahuli na si Ashton. Isang dragon ang humakbang pasulong at nagsalita. Ashton, ibigay mo ang Santa. At sundin ang kanyang pinili. Si Ashton, nang hindi sumasagot, ay nagtipon ng kanyang mahikang kapangyarihan. Hindi siya makakagamit ng salamangka, ngunit wala siyang intensyon na ibigay na lamang si Deneb. Ang mga dragon, na tila inaasahan ito, ay agad na nagsimulan ng kanilang pag-atake. Nagbanggaan ang kamao ni Ashton at ng dragon. Ang dragon ang naitulak pabalik na may malakas na shockwave. Ang proteksyon ni Deneb ay nasa kay Ashton. Ngunit may tatlong dragon. Bago makaganti ng maayos si Ashton, inatake siya ng isa pang dragon. Si Ashton, tinamaan sa gilid, ay nagkaroon ng basag na tadyang at bumagsak. Gayunpaman, salamat sa banal na kapangyarihan ni Deneb, agad siyang gumaling at tumayo. Naghalinhina ng mga dragon sa pag-atake kay Ashton. Si Ashton, kasama ang kanyang pambihirang martial arts,
ay lumaban ng kahanga-hanga laban sa mga dragon, tinulungan ng banal na kapangyarihan ni Deneb. Gayunpaman, hindi madali ang pakikipaglaban habang hawak si Deneb. Kailangan niyang labanan ng mga dragon gamit lamang ang isang kamay. Bukod pa rito, ang mga dragon, na alam ang kapangyarihan ng banal na kapangyarihan, ay umatake ng walang pag-aalinlangan. Si Aschan ay naitulak pabalik ng ilang beses at gumulong sa lupa. Gayunpaman, salamat sa napakalaking banal na kapangyarihan ni Deneb, nakayanan niya at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa isang punto, nagkatinginan ang mga dragon. Iba ang banal na kapangyarihan, ngunit ang martial arts ni Aschan ay mas advanced kaysa sa inaasahan. Kaya mong lumaban ng ganyan habang hawak ang santa. Nakakagulat talaga ito. Ang narinig ko lang ay mga chismis tungkol sa iyong mahusay na paggamit ng katawan 10 taon na ang nakalipas. Masakit sa aking pagmamataas, ngunit kailangan nating gawin ang lahat. Sa ganitong bilis, tila magiging mahirap siyang talunin kahit pagkatapos ng mga araw ng pakikipaglaban. Kung patayin na lang silang dalawa, makakabalik sila sa kanilang orihinal na anyo at pakawalan ang lahat ng kanilang atake. Kahit gaano pa kalaki ang santa, sa huli ay mapapatay nila siya. Ngunit hindi maaaring mamatay ang santa. Kaya't ang mga dragon, na nagdaragdag ng kanilang mahikang kapangyarihan, ay kumapit kay Aschan ng mas agresibo. Ang mga atake ng mga dragon ay nagpatuloy ng walang tigil. Nag-concentrate si Aschan at kahit papaano ay tiniis ang pag-atake. Pagkatapos, isang dragon, na nakakita ng butas, ay sinunggaban ang braso ni Aschan at agad na binali iyon. Agad na nabasag ang balikat ni Aschan. Salamat sa banal na kapangyarihan, agad siyang gumaling, ngunit pansamantalang nawala ang kanyang balanse. Agad, niyakap ng isa pang dragon si Aschan mula sa likuran. At sa buong lakas niya, dinurog niya ang mga tadyang ni Aschan. Ito ay isang sugat na maaaring magresulta sa agarang kamatayan, ngunit muling namagitan ng banal na kapangyarihan at ipinanumbalik ang kanyang katawan sa isang iglap. Gayunpaman, ang maikling puwang na iyon ang naging sanhi ng problema. Sa sandaling nasupil ang balikat at katawan ni Aschan, binali ng isa pang dragon ang braso ni Aschan na may hawak kay Deneb. Muling ipinanumbalik ng banal na kapangyarihan ang kanyang braso. Gayunpaman, hindi maiiwasan na pansamantalang mawala ng lakas ang kanyang kamay. Gamit ang maikling puwang na iyon, sa wakas ay nagtagumpay ang dragon na kunin si Deneb. Deneb, Aschan. Ang katawan ni Aschan ay inihagis ng malayo ng atake ng dragon. Tumalon siya at tumayo, ngunit isang dragon na ang mataas, bitbit si Deneb. Nakakagulat siyang mahusay sa martial arts, kaya tumagal ng kaunti. Babalik ako muna sa Panginoon, para tapusin mo na siya. Pagkasabi niyon, umalis ang dragon. Di nagtagal, nagkibit balikat ang isa pang dragon at lumipad. Hindi na kailangang harapin ang 2 taong hindi man lang makagamit ng salamangka ng maayos. Hindi ba yun labag sa dignidad ng isang dragon? Tama ka, kung gayon, haharapin ko siya ng magaan at aalis na. Sige, Darvaska. Ang huling natitirang dragon, si Darvaska, ay ngumiti at binuksan ang kanyang kamay. Isang nagliliyab na bowl ang apoy ang sumambulat. Kahit na nakabitin ang kanyang buhay, ang tingin ni Aschan ay nanatiling hindi nakatuon sa dragon. Deneb. Nakatingin lamang siya sa direksyon kung saan kinaladkad si Deneb, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Matagal na pinanood ni Art Arian ang pakikipaglaban ni Julian. Sa buong dakilang digmaan, nasaksihan niya ang paglago ni Julian, madalas na humahanga sa bilis ng kanyang pag-unlad. Si Julian ang pinakamabilis umunlad kaysa kaninuman. Ang taong pinakaangkop na ilarawan bilang minamahal ng mundo ay si Julian. Ang mga dragon, kahit walang pagmamataas, ay naglunsad ng matinding pag-atake kay Julian. Gayunpaman, kahit na 2 dragon ang naglalabas ng kanilang buong lakas, hindi pa rin nila masupol si Julian. Akala niya ay sapat na ang 2, dahil ba sa debosyon niya sa santa. Isinugal ng mandirigma ang lahat para sa santa. Ang kanyang paninindigan ay humigit pa sa lakas ng mga dragon. Hindi sapat ang 2 dragon. Upang masupol si Julian, kailangan ng mas malakas na puwersa. Tiningnan ni Art Arian sina Ironil, Grondel, at Boris kunang may malamig na mga mata. Hanggang kailan kayo manunood lang? Sinasabi ba ninyo na iiwan ninyo sa amin ang lahat ng maruming gawain? Nagtanong si Ironil nang may seryosong ekspresyon.
Bakit hindi ka nagsalita ng malinaw? Anong ibig mong sabihin? Akala ko ang kailangan ko lang gawin ay isakripisyo ang buhay ng santa. Hindi mo sinabi na ikukulong siya magpakailanman, hindi ba? Kaya, ano ang ipagkaiba kung alam mo iyon? Hindi mo ba naipagdesisyon na isakripisyo ang santa para sa inyong lahi? Bakit? Ngayong iniisip ko, ito ba ay isang bagay na hindi ko maaaring gawin? Hindi ito maiiwasan kung ililigtas natin ang mundo. Sa huli, kailangang magsakripisyo ang santa sa anumang paraan. Ito ay para sa mundo, kaya magpakatatag ka. Tiningnan ni Irenil si Art Arian nang may malungkot na mga mata. Totoo na ito ay isang desisyon na ginawa para sa mundo. Nakakadurog ng puso, ngunit naisip niya na mas mainam ito kaysa sa masisira ang mundo ng patuloy na digmaan. Ang pagsakripisyo sa santa lamang ay magdadala ng kaligayahan sa mas maraming tao. Ito ay isang tukso na hindi niya matanggihan. Ngunit ang ikulong siya ng walang hanggan. Kahit para sa kapakanan ng mundo, sobra itong kalupitan. Naramdaman niya na hindi niya magagawa ito sa santa na lumaban para sa mundo sa buong panahong ito. Umiling si Irenil at nagsabing, hindi ako maaaring sumang-ayon sa pamamaraang ito. Sa tingin ko ay mas mabuting isaalang-alang ang ibang paraan. Nang may matigas na ekspresyon, bumalik siya sa altar. Balak niyang bawiin ang banal na bato at itigil ang selyo. Ngunit walang balak si Art Arian na payagan iyon. Dakipin, sa isang iglap, isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay, tumusok sa tiyan ni Irenil. Naitulak pabalik si Irenil. Isang maliit na butas ang bumukas sa kanyang tiyan, umaagos ang dugo. War Chief, nagmamadaling lumapit ang mga matatanda ng duwende, pinupuno siya ng enerhiya ng kalikasan. Tinitigan ni Art Arian si Irenil ng walang emosyon at nagsabing, alam ko ang puso mo, kaya't hindi kita papatayin. Gayunpaman, ngayong nakialam ka na, hindi ka na makakatakas. Kung patuloy mo akong hahadlangan, lilipulin ko ang kalahati ng mga duwende sa mundong ito. Yumuko si Irenil ng may pagod na ekspresyon. Matagal nang nasira ang kanyang buhay na dugo noong labanan niya si Rahamad. Sa makatuwid, hindi siya lumakas sa pamamagitan ng digmaan, hindi tulad ng iba. Siyempre, mas malakas pa rin siya kaysa sa karamihan ng mga superhumans, ngunit hindi siya kasing lakas ng isang dragon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Nagawa ko ang isang kasalanan, na hindi mapapatawad. Sa huli, magbabayad kami, mga duwende, ng kapalit. Huli na para magsisi. Pumayag siyang isakripisyo ang santa at ipinagkanulo ang kanyang matagal ng mga kaibigan. Erineth, patawarin mo rin ako ng lubusan. Ang maliwanag na ngiti na suot ni Erineth bago habulin ng apostol ay sumagi sa kanyang isip. Chieftain, tapos na sa wakas ang digmaan. Tiyak na tatalunan ko ang mga labi at babalik. Oo, mag-ingat ka. Hindi na kailangang magmadali at habulin ang apostol. Sinasadya niyang sumang-ayon sa paghahabol upang ilayo si Erineth. Ngumiti lamang si Erineth ng maliwanag, walang kamalay-malay dito. Huwag kang mag-alala, babalik ako ng ligtas. Mayroon akong kaibigan na desperado akong makita. Hindi niya alam kung sino ang kaibigang iyon, ngunit tila taos pusong masaya si Erineth na pag-usapan siya. Kung malalaman niya, madudurog ang kanyang puso. Maaari pa siyang kamuhian. Sa huli, para kay Erineth, mas malapit pa ang Julian mercenaries kaysa sa kanyang sariling lahi, higit pa sa pamilya. Habang yumuyuko si Irenil sa kawalan ng pag-asa, nagtanong si Grundle kay Art Arian, sapat na ang mga dragon. Sa tingin ko ay hindi na namin kailangang makialam. Kung mananagot ka, panindigan mo. Huwag mong hanapin ang konsensya ng kalahati. Hindi niyan mabubura ang iyong pagtataksil, hindi ba? At tingnan mo, palayo sila ng palayo rito. Mukhang may plano na silang inihanda. Sina Lionel at ang mga Julian mercenaries ay umaatres kahit na lumalaban sila. Sa unang tingin, tila na itutulak sila pabalik ng napakalaking lakas ng dragon. Ngunit masyado na silang umatras. Isang kislap ng liwanag at isang pagsabog ang sumambulat sa malayo. Masyado silang malayo upang makita ng karamihan. May inihanda ng plano si Astian mula sa simula. Isinasaalang-alang kung paano tatakas kung mapatunayang mapanganib ang selyo at hahabulin sila ng mga dragon. Tatakas siya agad kasama si Denham, habang ang iba naman ay haad lang sa mga dragon.
Siyempre, ang planong ito ay batay sa paniniwala na sasabihan o tutulungan nina Ironil at Grundle ang mga dragon. Hindi niya inasahan ang pagtataksil ng lahat at ang barrier ng lungsod, kaya't nakatakda siyang mapahamak. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga Julian mercenaries. Medyo hindi mapakali si Art Arion sa kanilang matinding paglaban. Nagsalita si Boris Kunang may bakas ng kaba. Hindi na kailangan para makialam tayo, hindi ba? Nagpapakita sila ng medyo paglaban, ngunit sa huli ay susupilan sila ng mga dakila. Muling lumingon si Art Arion sa lahat. Mas malakas ang kapangyarihan ng mandirigma kaysa sa inaakala ko. Sa tingin ko, masusupol natin sila ng mabilis kung sasali ang ibang mga dragon. Ang iba ay unti-unting umaatres. Sabi nila ay naglagay sila ng barrier, ngunit kung makakatakas ang isa sa kanila, halata na magiging abala tayong lahat. Tulad ng sinabi ko kanina, maging mas proactive at manindigan sa inyong responsibilidad. Ngumisi si Art Arion kina Grundle at Boris Ko bago tawagan ang mga dragon. Sina Lionel at ang mga mersenaryo ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ang kanilang layunin ay protektahan si Deneb kung sakaling magkaroon ng emergency, at pagkatapos ay bumili ng sapat na oras upang makatakas. Ngunit hindi sila makakatakas. Naharap si Lionel kina Grundle at sa mga dwarf, at ang mga mersenaryo naman sa hukbo ng imperial. Ibinagsak ni Grundle ang kanyang halberd sa lupa, madilim ang kanyang ekspresyon. Lionel, ang unang lingkod ng Santa at ang hindi magagapi na kalasag. Isang huwaran ng mga kabalyero at isang bayaning may baluti na bakal na tumayo laban sa demonyong kaharian. Bakit ka biglang kumikilos ng ganyan? Sumuko ka. Ayaw kitang labanan, aking dating kasamahan. Hindi mo ba alam na nakabilang na ang Agus? Sasabihin mo ba yan kahit na ang buhay ng mga dwarf ang nakataya? Iyan ang santa para sa akin. Hindi, bukod sa pagiging santa. Itinuwid ni Lionel ang kanyang likod. Hindi ko hahayaan na ang aking mabait at mahinang pusong kaibigan ay makulong dito at magdusa magpakailanman. Hindi ko sasabihin kung tama o mali. May sarili kang katarungan. Ngayon ay lalaban ako upang panindigan ang sarili kong katarungan. Humakbang si Lionel, hawak ang espada at kalasag. Lubos siyang napagod mula sa pakikipaglaban sa dragon. Si Grundle naman, ay nasa mabuting kalagayan. Totoo na ang pagtakas ang pangunahing prioridad. Ngunit ngayon ay tinalikuran na ni Lionel ang anumang pag-iisip ng pagtakas. Inaasahan kong hindi ka kikilos, ngunit ang pagkilos ni Grundle ay nangangahulugan na ang iba ay kumilos din. At ang kanilang pangunahing prioridad ay si Deneb. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Astian. Ngunit kung tumakas din siya, agad nila itong hahabulin. Sa ganoong kaso, naramdaman niya na mas mainam na makahuli ng isa sa kanila dito at ngayon. Tinaas ni Grundle ang kanyang halberd at nagsabing, mukha kang pagod. Ayaw kitang patayin. Kailangan mong gawin ang lahat ng iyong makakaya. Hindi na ako ang bata 10 taon na ang nakalipas. Alam mo, kilalang kilala na ang mandirigma at ang kanyang mga kasamahan ay lumakas sa isang abnormal na bilis. Sa orihinal na nakaraan, ang mga mandirigma ay tumawid sa hindi mabilang na mga linya ng kamatayan at, pagkatapos ng mahabang panahon, ay nakamit ang isang antas na maihahambing sa mga apostol. Gayunpaman, natutunan ni Ghislaine ang kanilang mga kasanayan sa isang panaginip at pagkatapos ay muling itinuro ang mga ito. Kaya, ang oras ay hindi maiiwasang napaikli ng malaki. Iyon ang lihim sa mabilis na paglago ng mga mandirigma. Tinaas ni Grundle ang kanyang enerhiya, at nagsimulang manginig ang lupa. Mayroon na siyang lakas na karibal ng isang apostol 10 taon na ang nakalipas. At lalo pa siyang lumakas sa pamamagitan ng digmaan. Kumislap ang halberd ni Grundle sandali at bumagsak patungo kay Lionel. Hinarang ni Lionel ang atake ni Grundle gamit ang kanyang kalasag. Ang kanyang katawan ay marahas na nanginginig. Ngunit ngumiti siya at nagsabing, ito na ba lahat? Isang atake ng pinakamalakas na dwarf. Alam mo ba, ginawa mo ang pagpiling ito upang iligtas ang mga dwarf, ngunit sa huli, hindi mo sila mailigtas. Anong pinagsasabi mo? Hindi mananatiling tahimik si Astian. Maghihiganti siya. At, kumislap ang mga mata ni Lionel. Ang kanyang espada ay hamampas patungo kay Grundle. Iniwas ni Grundle ang espada at umatras. Pagkatapos ay muling tinaas ni Lionel ang kanyang kalasag at nagsabing, kapag nalaman nila ito, hindi hahayaan ng iba ang mga dwarf.
Oo, at syempre, balak ko ring gawin ang pareho. Oo, tama iyan. Wala nang balikan pa. Tumango si Grundle ng ilang beses, pagkatapos ay naging mabangis ang kanyang ekspresyon. Totoo na lamambot ang kanyang puso dahil sa pagsisisi. Ngunit gumawa siya ng isang pagpili para sa kapakanan ng kanyang lahi. Sa madaling salita, ang Julian Mercenaries ngayon ay isang panganib sa mga dwarf. Sa makatuwid, kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang sitwasyon dito mula sa kaalaman ng sinuman. Kailangan niyang bawasan ang bilang ng mga mersenaryo, kahit isa lang, kung sakaling gawin nila iyon. Pinatigas ang sarili, tinaas ni Grundle ang kanyang halberd. Matandang kasamahan, isang karangalan na makasama ka sa buong panahong ito. May sasabihin ako, ang kanilang huling pagbati ay nagtapos. Nagbanggaan ang dalawa ng buong lakas. Sina Lionel at Grundle ay nagsimula ng isang desperadong labanan. Samantala, ang mga kabalyero ng Imperial ay dumagsa sa mga mersenaryo. Wala pang kalahati ng mga mersenaryo ang natitira, kahit ang mga nakaligtas ay sugatan. Ang kanilang pambihirang kasanayan at malawak na karanasan sa labanan ay limitado lamang ang kanilang pagkalugi laban sa dragon. Gayunpaman, kasama sa hukbo ng Imperial ang 4 na superhumans. Ang natitirang mga kabalyero ay malalakas din, hindi bababa sa pinakamataas na ranggo. Nagsalita si Boris Ku ng may think time na ekspresyon. Sumuko kayo. Kayo ay mga mersenaryo, sa huli. Nangangako ako sa pangalan ng aking imperyo. Mabubuhay kayo sa nalalabing bahagi ng inyong buhay sa Kagan-Hawahan. Mabubuhay kayo sa nalalabing bahagi ng inyong buhay sa Karangyan bilang mga bayani ng digmaan. Dinuraan ni Oswald ang madugong laway sa mga salitang iyon. Hayop ka, kung sana ay makapagsimula ako ng isang revolusyon at kunin ang lahat. Mukha bang nakakatawa si Oswald the Man? Ikaw na traidor na halimaw. Tumawa rin si Tyron, dumudugo sa tabi niya. Hindi na ako nagtitiwala sa inyo, alam ko kung kailan ninyo ako sasaksakin muli. Ito ay isang bagay na hindi dapat malaman ng mundo. Kung kahit isang chismis ay kumalat, tiyak na magkakaroon ng mga taong susubukan na gamitin ang impormasyong iyon upang yanijin ang imperyo. Bukod pa rito, ang Julian Mercenaries ay mayroon ng hindi mabubura na galit sa imperyo. Ngunit sinasabi mo bang pananatilihin mong buhay ang mga taong iyon? Hindi yun maaaring mangyari. Susubukan ng imperyo na alisin si Hu Huan sa anumang paraan. Lahat ng mga mersenaryo ay nagpapakita ng isang tingin sa kanilang mga mata na nagpapahiwatig na sila ay handa ng mamatay. Anuman ang dahilan, wala ni isa sa kanila ang may intensyon na sumuko. Nakita ang kanilang matibay na anyo, bumantong hininga si Boris Ku at nagbigay ng utos. Patayin sila. Wow! Ang mga superhumans at kabalyero ng imperyo ay sumugod patungo sa mga mersenaryo. Hindi rin maganda ang kanilang mga ekspresyon. Ang Julian Mercenaries ay mga kasamahan sa armas sa buong mahabang digmaan. Gayunpaman, darating lamang ang kapayapaan sa mundo kung magsasakripisyo ang Santa. At kung sila ay makakaligtas, magsisimula muli ang isa pang digmaan. Sa makatuwid, para sa kapakanan ng mundo, pinatibay nila ang kanilang desisyon at dinumisan ang dugo ng kanilang mga kasamahan sa kanilang mga kamay. Agad na nagbanggaan ang dalawang panig. Sina Oswald at Tyron, na duguan na, ay muling nanguna. Si Tyron, na pinipigilan ng mga superhumans ng Imperial, ay sumigaw ng malakas, napigilan na namin sila ng matagal. Ang mga makakaya, tumakbo at ipaalam sa mundo. Kailangan nilang matagumpay na makatakas habang pinipigilan ang kaaway. Gayunpaman, napatunayang mahirap ang pagtakas. Pinalibutan ng mga kabalyero ng Imperial ang mga mersenaryo, sinusubukang pigilan sila. Sa wakas, habang nagiging imposible ang pagtakas, muling isinugal ng mga mersenaryo ang kanilang buhay sa pakikipaglaban upang linisin ang isang daanan. Walang pagpipilian ng Julian Mercenaries kundi ang lumaban sa kawalan ng pag-asa. Nahuli sa perpektong inihandang bitag ng dragon, ang kanilang kapalaran ay nakatatak na. Sa bawat pagkawala ng kanilang buhay, ang kadiliman na pumupuno sa lungsod ay tila kumikislap at nagagalak. At si Astion, na tumakas sa dulo ng lungsod ngunit sa huli ay nabigo na protektahan si Deneb. Siya ay namamatay, natatakpan ng dugo mula sa atake ng dragon. Sa harap ni Astion, na bumagsak at umubo ng dugo, ngumiti ang asul na dragon na si Darvaska.
Nawala mo na ba ang iyong kagustuhang lumaban? Isinasaalang-alang ang iyong reputasyon at kasanayan, ito ay isang tunay na kaawa-awang kamatayan. Akala ko ay masaya ang pagwawala mo. Tiningnan ni Ashton si Darvaska nang may mga mata na pinaghalong pagod at kawalan ng pag-asa. Sa katunayan, nawalan si Ashton ng kagustuhang lumaban at ng kanyang buhay. Ang mga pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanya. Ang lungsod ay selyado ng isang barrier. At maging si Deneb ay kinuha sa kanya. Hindi man lang siya makagamit ng salamangka ng maayos. Ano ba ang maaari niyang gawin sa kalagayang ito? Sa katunayan, kung lumaban siya nang nakataya ang kanyang buhay, maaaring panandalian siyang maging pantay sa dragon na nasa harap niya. Pero ano ang punto? Sa sandaling sumagi ang kaisipang iyon sa kanyang isip, nawalan si Ashton ng kagustuhang lumaban. Kahit pa magbigay ang langit ng isang maswerteng tagumpay, marami pa ring dragon ang natitira. Idagdag pa ang mga traidor at imposibleng makatakas ng buhay. Kung nabigo siyang tumakas, tapos na ang lahat. Yumuko si Ashton nang may masakit na ekspresyon. Kahit gaano pa siya mag-isip, hindi siya makahanap ng paraan palabas. Drop drop drop. Ang dugo ay umagos mula sa pagitan ng kanyang mga labi at nahulog sa lupa. Ang hindi malampasan na kawalan ng pag-asa ay nahalo sa luha at lumubog sa dumi. Sa isang malabong kalagayan ng pag-iisip na natatakpan ng sakit at kawalan ng pag-asa, bulong ni Ashton, Ghislaine, ano ang dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Si Ghislaine, na laging nag-aalok ng malinaw na sagot, ay wala na roon. Ngunit patuloy na tinanong ni Ashton ang hangin. Wala na siyang ibang paraan, wala nang maaasahan. Ghislaine, pakiusap, hindi ko alam. Walang sagot, tanging ang mga walang laman na bulong, hindi man lang mga alimuom, ang ikinalat ng hangin. Tinaas ni Darvaska ang kanyang kamay. Ang pangalan mo ay maaalala rito bilang isang dakilang bayani na nagpakasakit para sa selyo. Masiyahan ka na doon. Isang malaking puting apoy ang lumitaw sa harap ni Darvaska. Ika-9 na circle magic, Hellfire. Ang ganitong ganap na apoy ay matutunaw kahit si Ashton, na nawalan ng kagustuhang lumaban, sa isang iglap. Kahit sa isang sitwasyon kung saan nasa panganib ang kanyang buhay, yumuko lamang si Ashton at bumulong. Ghislaine, iligtas mo si Deneb. Ghislaine, tulungan mo pakiusap. Ghislaine, kami. Ghislaine. Unti-unting nawala ang boses ni Ashton. Ito ay parang ang huling dasal ng isang nasa kawalan ng pag-asa. Tumawa si Darvaska sa anyo ni Ashton. Ano ba ang binubulungan mo? Walang sino man dito ang tutulong sa iyo. Mamatay ka na lang. Maaalala ko ang iyong kaawa-awang kamatayan. Sa isang maikling putok, sumambulat ang Hellfire. Sa sandaling iyon, napatingala si Ashton. At mula sa kanyang mga mata, itinaas niya ang kanyang ulo. Isang mabangis na pulang liwanag ang sumambulat na parang isang pagsabog. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.